Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo pa naman. Please click mo na yung Jerry's TV. Anyway guys, wala nang bayad. Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o yung ating pagninilayan. Active pa ba ang iyong pananampalataya? O naniniwala ka pa ba sa mga milagrong naganap noon na pwede pang mangyari ngayon? Diba? So, nakalagay kasi sa Bible yan, guys. Diba? Na walang imposible kung ikay maniniwala at manampalataya sa ating Panginoong Yesus. So, kung mapansin nyo guys, kung nagbabasa kayo ng Bible, itong ating mahal na Panginoong Yesus ay hindi halos nagmilagro sa kanyang bayan dun sa Israel. Dahil unang-una guys, hindi siya pinaniniwalaan. Maraming tao hindi nanampalataya sa kanya. Kaya nga sabi niya, 'di ba? Mahirap gumawa ng milagro sa sariling bayan. Lalo pa siya kilala siya. Anak ng karpintero 'yan eh. 'Di ba? Hindi ba ito yung anak ni Maria? So bakit nagsasalita siya ng napakagaling at saan galing ang kanyang karunungan, 'di ba? Kaya kahit gusto niyang gumawa ng milagro nung panahon na 'yon, hindi siya nakagawa doon. Kahit gusto niya magpasabog, di ba? Mamigay ng mga milagro, ipakita sa tao, hindi niya nagawa. Dahil nga mismong tao, kung mga kanyang kababayan, ang hindi naniniwala. Pero kung ikaw ay naniniwala, di ba? Sabi mismo ng ating Panginoong Yesus, na siya yung kahapon, ngayon at bukas, hindi siya nagbabago. Ano mga uri ng panahon, siya at siya pa rin. Walang pagbabago yan guys. Kaya nga ang kailangan natin bilang isang tao ay yung manampalataya tayo. Gaano man kabigat ang yung mga suliranin. Kaya sabi sa Mateo chapter 17 verse 20, kung may pananampalataya kayo na kahit kasinlaki lang ng butil ng mustasa, masasabi nyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat nga ito. So, walang bagay na hindi ninyo magagawa. So, yun napakalinaw, di ba? Na hindi to guys, hindi to literal na bundok. Na sabihin mo lumipat ka, hindi literal na bundok. Siyempre, talimhaga lang yun. So, ang ibig sabihin nito, ng ating Panginoong Yesus, ipananampalataya mo. Gaano man kabigat ang iyong problema. May cancer ka, di ba? Bankrupt ka, gulo ang pamilya mo, kaya niyang ayusin ng iyong pananampalataya. Basta't mag-participate ka lang. Cooperate. Kasi hindi naman genie yung ating Panginoong Yesus na pag sinabi mong, Lord, bankrupt ako, penging pera. Ayan, lalabas siya ng ATM. Sige, mag-withdraw ka na dyan. Hindi naman ganun, di ba? Kaya kailangan may part tayo na kailangan natin gagawin. Ano ang sabi niya? Di ba? Kung may pananampalataya kayo na singliit lang ng butil ng mustasa, napakaliit niyan guys, nakikita niyo naman dyan sa picture. Yan ang butil ng mustasa, sobrang liit lang. Pero kung matibay ang pananampalataya mo, tapos puso ka, kaya mo yung pag yumabong yan, napakalaking halaman yan. Ganun din sa pananampalataya. Kaya nga binigyan ng sample yan, yung bundok. Ibig sabihin, lahat ng pagsubok na iyong pagdadaanan ay kaya mong mapalipat o mapaglabanan dahil sa pananampalataya mo. Kaya kung sa tingin mo ngayon, di ba? Wala nung milagrong nangyayari, di ba? Parang noon pa lang yan, nung panahon lang ni Moises yan, panahon ni San Juan Bautista, di ba? Sa akala natin sa panahon ngayon wala nang milagro. Meron pa. Hindi nagbabago ang ating Panginoong Yesus, di ba? Mula noon, ngayon, hanggang bukas. Ang milagro niya ay nandyan lang. Nakaabang lang. Ang problema lang, paano natin to makukuha? Kailangan mong manampalataya. Kaya kung akala mo wala na, meron pa rin milagro. Huwag ka lang mawala ng pag-asa, di ba? Kung matindi ang pinagdaraanan mo ngayon, di ba? Manalangin ka lang. Lalo kang kumapit sa panalangin. Para, di ba, masolusyonan yan. Dahil kung lalayo ka pa sa Diyos, kanino ka hihingin ng tulong? Tanging Diyos lang
ang kayang tumulong sa iyo. Kaya kailangan yung pananampalataya natin na hindi nawawala. Laging available, laging active yan. Di ba? Para yung milagro na ating inaasam ay ating maramdaman o makita mismo sa buhay natin, di ba? Kaya tuloy lang po yung pananampalataya natin. Kahit sa buti lang daw ng mustasa, doon magsisimula ang lahat ng milagro. Blessing sa hanap buhay, di ba? Blessing sa may sakit, gagaling. Blessing sa bankrupt ka, nakabangon ka, nakarecover ka, di ba? Blessing sa magulong pamilya, naayos. Yan. Diyan magsisimula sa isang butil lang mustasa na yung pananampalataya. Mawala ng lahat, guys. Huwag lang ang pananampalataya. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa karamdaman, problema sa pamilya, at problema rin sa hanap buhay o financial. Sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, lalo na kung ikay magtiwala sa ating Panginoong Yesus, kagaya ng sinasabi niya, kahit ay bundok ay iyong maililipat. So tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord. Yakapin niyo po na mahigpit para sa kanilang pamilya. At ibalik kanyang kagalingan. Alam naman po namin, Lord, na walang imposible sa iyo, kagaya ng sinasabi niyo sa nakasulat na maniwala lang kapit manampalataya ay tsak yun mangyayari sa amin. Ganon din po sa pamilyang nakakagulo na, nakakaaway-away dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ilumin niyo po, Lord, ang mga sugat na nagkasakitan at magkapatawan po sana. Ibalik niyo po ang magandang samahan, pagbigis-bigis niyo po. At ganoon din po sa financial loan, na mga marami ng bankrupt ngayon, Lord. Lalo na po kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas, Lord. Pinoproblema pa. Iniisip pa kung paano itatawid ang kanilang buong pamilya. I-bless niyo rin po ang mga anak nila na nag-aaral. I-provide niyo po ang kanilang mga baon. Ganon din po sa mga pambili ng gamot at kung ano pang pangailangan ng aming pamilya. So, ang lahat na itinilig namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.